bawat Kumusta? isa. Kumusta? Praise God na magkita-kita tayo ulit. Ay, ako po mga kuya, grabe. Kasi Talaga? syempre, payang kapatid na naman po. Kayo po Yes, natutuwa po kayo na payang kapatid na naman Oh, po. syempre naman. natutuwa ako. Laking privilege, eh, no? Opo, kasi pag nakikita ko po kayo mga kuya, talagang natutuwa talaga ako. Nag-good vibes po ako mga kuya. Good vibe? Nag-good vibe Good ka? vibes. Ah, Hindi good po, hindi po good vibes. Good vibes. Opo. So, Okay. ito na nga mga kuya. So, alam ko po may mga good vibes, mga masasaya tayo. Pero, mga kuya, may kukonfess ako eh. Hmm. Yun po kasi po, medyo lately po kasi mga kapatid, mga kuya. Siyempre maraming din nagpi-PM, nagte-text. Alam ko po na masama mag-worry. Pero minsan may mga nakukuha po ako mga mensahe na papapray ka na kasi may sakit. Medyo parang marami pong nagkakasakit. So, po mga kuya, masama po ba mag-worry? Ano po ba ang sinasabi ng word ni God tungkol po sa pag-worry? Yun. Ayun, oo. Ganda yan. Kasalanan ba yun o Parang hindi? nag-worry na ako. Parang Bakit naman mga kuya? Hindi, ako personally, gusto ko lang munang linawin yon. Kasi iba yung worry at concern. Kasi you may be concerned toward someone o kanya sa kanyang condition, pero pag yan ay kinontrol ka na, yan na yung worry. At yung worry na yon, masama na yon. Ay, pag kinontrol po ako nung mga Worry. worry. Yung concern, Concern. siya na yung nagko-control sa'yo, nagiging worry na siya. Pero- Kasi yung word na worry, para ka nasasakal eh. Oo. Di ba? Nasasakal ka. So, pagka ganun ang sitwasyon mo, ibig sabihin, kinokontrol ka na ng iyong concern. Kaya nagiging siyang worry. Para sa akin, kasi yung worry tsaka yung concern, ang pagkakaiba nun, yung worry kasi, ang focus mo doon sa mga bagay-bagay eh. Yung concern, andun pa rin ang Diyos, Yes. hindi nawawala ang Diyos sa pag-iisip mo. Pero yung worry, yun, parang iniisip mo, dapat ginawa ko to, parang ikaw dapat ang magkocontrol. Yun, oo. Ito maganda. Si Pablo, napakalinaw doon sa ating pagpapatuloy ng paano ba maging masaya, no? Kasi nakakatanggal ng saya yung yung worried ka. Oh. Kaya si Paul, ang ganda nung kanyang advice sa Philippians chapter 4. Tingnan na natin. Kasi maganda yung ating payo, hindi galing sa atin, kundi sa ano sinasabi ng Panginoon Diyos sa bagay na ito. So going back to Philippians, dito tayo sa chapter 4, at basahin natin. Siguro simulan natin from verse 1 to verse 9, no? At doon natin tingnan at maasa ako na aming atong pag-aaralan natin na ito ay magiging payo din kung paano natin mapagtatagumpayan yung worries at the same time magbibigay kaligayahan para sa ating mga puso. ganda po. Ma-enjoy natin yung joyful life. Amen. Exciting. Sige, basahin mo na. So mga kuya, babasahin ko na po Philippians 4 verses 1 to 9. So mga kapatid, kung may mga Bibles po kayo, basahin na po natin. Therefore, my beloved, brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, my beloved. I urge Evodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement, also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I would say rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. And the God of peace will be with you. Ayan po, Wow, mga kuya, sarap, mga kapatid. Now, pansinin nyo na buti, no? Sa buhay, sa ating mundo ngayon, everything is very unstable. Yeah? Very unstable. Ang daming mga bagay na hindi mo na alam kung anong mangyayari susunod. No? Kaya napaka-importante nito, if we want somehow to be prepared, kasi yung worry, sabihin natin, ang dali lang, huwag tayo mag-worry. Pero hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya eh. Hindi mo alam, biglang babago-bago. Yung matibay na kumpanya, biglang nagsasara. Oo. Di ba? Yung mga bansa na parang nananahimik, biglang inatake. Parang gano'n, no? So,
everything is unstable. So ngayon, ano kailangan natin? Kaya ang ganda ng simula ni Paul, therefore, coming from chapter 3 about Jesus Christ, yung kanyang pursuit, at declaring that we are citizens of heaven sa verse 20, sabi niya, stand firm in the Lord. Kumbaga, stand firm in Jesus. Stand firm sa Kanya as our foundation. Yung word na stand firm dito, correct me kung di ko yung Erwin kung ano. Yung word na stand firm dito, parang rock. Rock. Yung parang kahit tinatamaan ng maraming alon, stable. So whatever comes sa buhay mo, stable ka. Wow. So yun yung tipong hindi ka na parang nabibigla sa mga nangyayari, di ba? So na-recall ko lang dito Psalm 112. Ano yung sabi sa Psalm 112? Tuwa ko dito kasi para maintindihan ng mga kapatiran natin at baka na nanonood, pwede tayong ganoon. Pero ang sikreto para mangyari yan, kahit anong dumating na balita sa atin, mabuti o masama, panatag tayo. Ito sabi, praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord. Ibig sabihin, ito yung gumagalang sa Diyos. Ito yung talagang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 6, napakaganda. He will never be shaken. Ha? The righteous will be remembered forever. He will not fear evil tidings. His heart is steadfast. Look at the words. Trusting in the Lord. Wow, Diba? ang ganda. Hindi man natin alam kung ano yung mga mangyayari o marahil napaka-unstable ng panahon. Kasi naalala ko lang, di ba, Kuya Erwin, mga nag-empleyado, napaka-loyal sa sa kumpanya. Ngayon, resign ng resign. So, yung inaasahan mo, bigla magre-resign. Bakit? Hindi mo rin sila masisisi kasi yung mga employer, hindi rin loyal na ngayon sa empleyado. So, parang bigla ka lang tatanggalin. O kaya, kahit loyal sila, nagsasara sila. Hindi lang hawak ang kinabukasan. So, obviously, that will cause worry sa atin. At ngayon, napakaganda kasi, sabi ng Lord, you can still be stable. How? By trusting in the Lord. Kaya stand firm in the Lord. In the Lord. Wow. Ayan. Going back to Philippians 4, kasama niya, dito alalahanin niyo kung sino kayo. Okay? You stand firm in the Lord because He is our King. We are the citizens of heaven. So if He is our King will protect us. Our King will provide for us. Our King will guide us. Kasi King siya di ba? And in fact, sabi niya, and our King will be coming soon. Amen. Wow, amen. So, kahit ano pang gulo yan, one thing for sure, our King, kasama natin. Okay? Now, Kuya Erwin, paano mo naman itong sa bagay ng verse 2? Verse 2, I implore Evodia. Yan. Saka yung verse 3. Syntyche. Oo, kasi lumalabas dito na hindi sila magkasundo. Kaya sabi la, be of the same mind. Magkasundo na kayo. Hindi maayos yun eh. So, kung minsan, ang worry natin, ang basis niyan ay yung wrong relationships eh. Ayan ang isa sa mga basis ng ating pag-alala. Tama. Kasi parang parang pag hindi ayos ang relationship mo sa kahit anybody, nagko-cause ng concern eh. Opo. Tapos to the point na nawo-worry ka na. Yun actually isa yun sa one of the most common basis ng worry. Alam mo kung minsan wala kang pera, minsan yung wala kang makitang trabaho. Oo, nag-aalala ka noon, pero mas matindi yung kunyari hindi kayo maayos sa pamilya nyo. Nag-aaway kayo ng asawa mo, yung mga anak mo, mas matindi yun. Yun. Tsaka yung sa mga kalala mo, may kakagalit, no? Oo, hindi ka makatulog nun eh. Biglang naalala ko tuloy kay Erwin, sabi nila, pagka ikaw na may problemang 100,000 piso at meron kang 100 kaibigan, nagbibigay ng tigi 1,000 tapos ang problema. Kaya kung sira yung relationship, ang hirap na umasa. Ang problema, walang ganun eh. Oo nga. Kanap tayo. Nagbibigay ng 1,000. 10 piso. Pwede bang simulan ko na po? Ano? Hindi ka kaibigan. Joke lang.
kapatid kita, kapatid. Oh, Kapatid, oo. pareho lang naman yun. Hindi, magkaiba. Yung iba, magkapatid, pwede sila magkaibigan. Pag kapatid niyo po ako, Oo. so pag kapatid ata 2,000. Hindi, sa tatay ka pupunta. Hindi ako makalusot. Sige po. Tatay. Oo. Okay. Alright. So, balik tayo dito. So, maganda yung sinabi ko, Erwin. Kasi bakit? Kapag nagwo-worry ka, maganda yung meron kang napupuntahang kaibigan. Opo. Meron kang napupuntahang mga kapatid. And ang sarap, may pamilya tayo. As a church, we have a family. Kaya mapapansin mo, no, si Evodia at si Cynthia, magkagalit. At ang sinusulatan ni Paul, buong Philippi, Church of Philippi, Oo. para pagtulungan sila mag-ayos. So sa madali salita, may problema sila. Na-concern ni Paul yun. Hindi magagawa ni Paul na ayusin, malayo siya. Pero may mga kapatid. So you can also, kumbaga, consider the full family, the whole church. And yan yung marami sa atin. Wala tayong commitment sa church. Tapos pag may kailangan tayo, hindi natin ano sino lalapitan natin. Sabi nga lang, mas mabuti yung malapit na kaibigan kaysa sa malayong kapatid. Oo. Di ba? Sabi sa Bible Proverbs. Sabi sa Proverbs Oo, yun eh. Proverbs. Kaya, ganun din, balikan natin. Kapahagi ka ba ng isang local na church na kung saan mabibilang mong malapit na pamilya at may mga kaibigan ka doon na alam mong pag mayroon kang alalahanin, mayroon ka ring makakausap, makakasama sa panalangin at ganun din, malalapitan kung kinakailangan. Oo. Kasi napapansin nyo, sa isang saman, lalo na sabihin natin sa church, lahat yan magkakakilala, lalo na pag hindi masyadong marami ang miyembro niyan. Pag isa nagkasakit, tutulong siguro, may mga ilan tutulong dyan para doon sa isang miyembro na yon. Pag isa dyan nagkaroon ng kunyari, problema sa trabaho, tutulungan din siya. Pero pag nagkaroon ng alitan, dalawang miyembro ng simbahan, buong simbahan yan apektuhan. Kasi hindi nila alam kung sinong kakausapin o kakampihan, baka magkampi-kampihan eh. So apektado yan. Relationships, lalo na sa simbahan, napakahalaga niyan. Yes. Ang ganda lang ko, Erwin, nung sinasabi mo yan, na biglang naisip sa CCF, no? Ang laki natin eh. Pero at least, mayroong mga smaller groups. Yung palang mga smaller groups na yun yung madaling mo lapitan eh. Diba? Tapos nagtutulong-tulong na. Dami natin kanyang kwento, no? Na pag nagtutulong-tulong sila, minsan nagbabantay pa sa ospital kasi present sila, nakakatawa. No? May ganun ka bang karanasan? Opo. Talagang sila yung tumutulong. Tapos siya ang nakakatuwa po pag may diglo po kayo, pag may pinagdadaanan kayo, pwede kayo humingi ng prayer sa kanya. Tapos lumalakas ang loob mo kasi alam mo hindi ka nag-iisa. Tapos minsan magpapadala sila ng mga fruits, ganyan. Parang mararamdaman mo na talaga you are loved talaga. Oo nga. Salamat Oo, sa Diyos. totoo yun. Kaya nung na-COVID ako, dahil nagpadala ng fruit. Oo, di ba? Oo, nag-worry ako sa inyo. Kaya, Ayun nga. Yung concern, pinag-pray ko siya. Ayun. Opo, ko din po. Ayaw niya eh. Bakit? Ayaw niyang pagpipray ko siya eh. Sabi daw mamamatay daw yung mga pinipray Oy, ko. hindi naman ho. Grabe naman niya, Kuya Bong. Hindi naman. Joke lang. Di naman niya alam. Di naman niya alam na naka-intubate siya. Oo, mga kuya talaga. Oo. Sa dami na nagpadala ng prutas sa akin, nakapagpatayo kami ng fruit stand. Ay, grabe! Hindi, joke lang. At least abawi pa kayo during the COVID Wow. pandemic. Pero baga hindi totoo yun. Pero somehow, yung nagtutulungan, Oo. napaka-realistic. No? Pero yun, may sakit. Ganon. Paano na lang pag may alitan, may awayan? Yes. Hindi lang yung small group ang apektado eh. Lahat yan. Yeah. Marami apektado. Kahit na malaking simbahan pa yan. Kaya tos ka, ang gandang payo ni Kuya Erwin yan, no? Na parang based sa scripture na yung maganda yung meron kang family Yes. na are you part of the body of Christ? Yes. May mga local bodies eh, sayang. Opo. Kahit saan man kayo naroroon mga kapatid, isang bagay na consider nyo, asan yung local body na where you can be part of and you can contribute, no? As hindi lang tayo yung tatanggap, kundi tayo yung talaga magiging contribution sa kanila. Kasi tandaan nyo, whatever you sow, you reap. Diba? Iba kasi pupunta doon, naghahanap ka agad ng aanihin. Masama yun. Kasi yung selfishness yun eh. Oo nga. Mga kuya, tanong ko lang po kasi syempre, kuwaga magtanim, di ba? Ayun po ba yung kung ano itatanim, yun ang aanihin, di ba? Yeah. At siya magtanim ay DBO, di ba? Sabi na. Pero kuya, tapos sinasabi niyo po in context, paano po ako magtatanim pag kunwari pupunta ako sa local church? Parang parang kunwari, as a church goer, ano pong dapat kong gawin o pwede kong gawin? Iyan. Yun yung sinasabi mo, don't be a church goer. Oh! Be a church, part of the church. Paano po? Participant. Hindi Be ka involved. spectator. You get involved.
Oo, you get involved. Kanya may D-group yan. You get involved. Mm. So, malaking bagay yun. Nakakatulong yan sa pag-handle ng worry. Oo. Ayun, yung pala yun. Yes, So, oo. isang... Mm. As ang pangalawa, makikita mo, punta tayo sa Okay, verse, kanto. Sa buhay kasi, alam mo, ang response pinipili yan eh. Kaya sa pangyayari, ikaw magdidesisyon yan. Hindi naman yun parang yung pangyayari ang nagdidesisyon para sa'yo. Kaya ang galing sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentle spirit known to all men, the Lord is near. No? Bakit importante yan in handling worry? Kunyari, sa isang pangyayari, dalawa, pwede kang maging hysterical, pwede kang maging historical, pwede ka rin na maging calm, Apo. at maging gentle. Oh. Di ba? Naalala ko yung sabi ni Chuck Swindoll nun eh. Life is 10% what is 10% is what happens to you. Mm. 90% is how you respond to your circumstance. Okay, tama. Something like that. Mm-mm. So, sabi ko, o nga no, parang kung hindi natin kontrolado yung mga nangyari. Yung kunyari, may tumawag sa'yo, may sakit yung anak mo na malayo ka, nag-worry ka. So, paano ka magre-respond? Opo. Yun ang mas importante. Magwawala ka ba? Mag-iiyak ka ba? O mag-iisip ka ng paraan how to get in touch with them or to connect with them or to handle your concern na paano ka magre-respond. Naalala ko yung kwento ko yung natapunan ng di ba? Natapunan ng kape. Oo. Sabi niya, natapunan siya ng kape, nagkaalit siya sa anak niya, yun ang una niya naging respond, nagkaalit siya sa anak niya, tapos galit na galit, umalis, nagmamadali, tapos nahuli pa ng pulis. Pagdating sa opisina, nakalimutan niya yung report niya. Tapos ko rin maita ulo eh. Iba na yung pasok eh. Tapos Opo. pagdating doon, hindi siya nakapag-report. Ang isang pinakamasama, nakalimutan niya yung pantalon niya. Side galit. Oo. O di, baguhin natin yung pangyayari. Natapunan ng kape, tapos sabi niya, ay nako, anak, ingat ka sa susunod ha. Tapos umakyat, nagbihes, tapos anak, pakiasikaso mo na yung dapat asikaso. Tapos nagbihis, makapagpantalon, nakuha yung gamit, tapos nagpaalam, o anak, ingat ka ha. Tapos sumakay na, nag-drive ng mahinahon, pagdating sa opisina, nakapag-report. Kapag tinignan mo, pareho naman yung senaryo. Natapunan ng kape. Opo. Oh, no. Yun ba naging dahilan ng galit niya sa una at kaya naging bad yung day niya? Hindi. Yung kanyang response. Correct. Oo. Kaya babantayan natin, always learn to choose to rejoice. Kasi inutos yan eh. Oo nga. Kasi paano ba ginagawa yan? Rejoice always eh, sabi Oo, dito eh. always, di ba? Rejoice Always. always. Kasi kung hindi ka nag-rejoice, makalimutan mo magpantalon. Oo, At saka ang ganda, in the Lord. In the Lord. Yes, hindi yung rejoice ka na tawa ka ng tawa. Baliw ka nun. Patay na tatay ko. Grabe no. Di ba? Mali yun eh. Hindi ganoon. Yung rejoice dito, in the Lord. Kasi ang ibig sabihin niyan, you keep on trusting the Lord sa circumstansyang kinalalagyan mo. Di ba? Rejoice in the Lord. Tapos, tinan mo, let your gentleness, Gentleness, di ba? oh, let Be your- known to all men. Paano po yun mga kuya? Paano ko ma-apply yun sa aking buhay na maging gentle? Siyempre gusto ko Gentle, maging oo. gentle spirit, di ba? Mm. Tama po ba yun? Oh. Pagka nakakita ka ng nanay, ang daming anak, Mm. galit. Ganyan, di ba? Tapos bigla may darating na boss, Opo. o kaya bisita, Oo. ayusin niyo na yan, ha? Biglang Oo, kumakalma. oo, So oo. kasi, may tao. Oo. Nakahiya ka. Dito sabi, the Lord is near. Lagi mong isipin, kasama mo si God. Oo, yun isip. Di ba? Oo. Para medyo, Hindi ka magwawala pag alam mo si Lord nandiyan lang. yes. Mm. Kaya, piliin mo yung tama mo response. Opo. Kasi ewan ko po kung makaka-relate yung ating mga nanonood, ating mga kapatid. Kasi minsan may mga times, like mga babae, we're very emotional eh. Tama po ba? Mga emotional kami. Siyempre, minsan madali kami mag-react, mga kuya, di ba? So parang nadadala kami ng emotions. Mga kuya, any mga payo po na patungkol sa aming mga emos. Yes. Siyempre gusto namin maging gentle, pero minsan talaga nadadala kami ng aming mga emotions, di ba? Mga kuya, paano po ba yan? Ay, hindi kami babae. Hindi. Kidding aside. Di ba parang- Balik ka din sa dati sinabi ni Paul, di ba? Rejoice always in the Lord and let your gentle spirit be known to all men that the Lord is near. So, remind yourself, andyan si God eh, kasama mo siya eh. So yun lang po You yun. can talk to Him directly, you can tell Him, tapos, always, parang be conscious, no? That Jesus is with you. So, ibig sabihin, bago kami sumigaw, kunwari, gusto ko nang sigawan to talaga, nakakainis. Pero,
Okay. Yeah. Ito babasahin ko sa iyo yung Proverbs 29 verse 11. Sabi dito, a fool vents all his feelings. Nilalabas niya lahat ng kanyang emotion. Fool ang tawag niya. Ano sa Mangmang. Tagalog? Mangmang. Ang mangmang. Parang masyadong malutong naman yung Tagalog. A mga fool kuya. vents all his Magaan feelings. nga yung mangmang eh. But a wise man holds them back. Ayan. Oh. Kontrolin mo rin yung sarili mo. Pero may mga kuya, may matanong po ako. Kunwari talagang gusto ko na sabihin pero napigilan kong sabihin pero nasa isip ko, nagkasala pa rin ba ako nun? Hindi, at least control ka. Parang temptation yan eh. Kumbaga, hindi mo mapipigilan yan, napaisip ka na kagad na gano'n, ano? Tapos, ganito, parang sabi ni Martin Luther, hindi mo mapipigilan yung ibon na dumapo sa ulo mo. Pero huwag mong hayaang magpugad. Oh. Di ba? Mm. Yan. Alam niyo kuya, meron ko kahit mga kapatid, may totoong storya po ito, minsan dumalaw po ako sa wake. Mm. Sa week ba yun? Hindi, parang dumalaw lang ako. Tapos pag ganun ko, parang sabi ko, parang may mainit na, parang may mainit Oo. na ano. Oo. Tapos sabi, tumingin ako sa taas, sabi ko, wala na. Tapos nakita ko may ibon, sabi ko, ano yun? Tapos tinikban ko. De, joke lang. Ay. Hindi, joke lang. Pag ganun, sabi ko, oh my God, naiputin na. Talaga. Oo. Oo. Pero pwede ako magalit. Ano kaya sabi ko, Oo. kalma lang. Oh, wala ka namang magagawa sa ibon. Walang magagawa. Oo, di ko Kulay na- puti yun. Ganun. Make up yun eh. Joke lang. So, siguro, parang buti na lang hindi ako Die. nagwala. Cream yun. Oh, Cream. praise God nga kasi syempre nakakaya kung nag-arte-arte ako. Sabihin ng arte naman ito. Kumbaga, Hindi mo Oo. mapipigilan yun eh. ayun na nga. So yung Oo. response ko po, yun ang importante. Yes, oo. Kaya just remember na may mga bagay na sa response na hindi mo kontrolado. Ayun. So don't focus on those things kasi hindi mo kontrolado eh. Hmm. Kaya nga sa worry, di ba? Ang advice nila, kung may magagawa ka, huwag ka na mag-worry. Gawin mo na yung magagawa mo. Mm. Pero kung wala kang magagawa, huwag ka na rin mag-worry. Wala ka naman magagawa eh. Oo nga. Di ba? So, Tama. ganun din yung, yung Oo. reminder sa atin ng Panginoon Diyos. Mm. Okay? So, ito naman, punta tayo sa sa pangatlong advice na naman ni Paul sa verse 6 naman. Sa verse 6 at 7, sabi niya, ito talaga diretso na. Be anxious for nothing. Pag sinabi mong anxious yan, ano yan eh, kalat-kalat yung utak mo, ang dami mong iniisip. Pag sinabi mo naman worry, nasasakal ka. Mm. Nasasakal. Kaya sabi niya, be anxious for nothing. Kailangan yung utak mo, kaya ka na worry, ang dami mong iniisip. Kalat-kalat na. Sabi niya, mag-focus ka lang. Paano? Sabi niya, but in everything, so ibig sabihin, lahat ng bagay, anong kinawa-worry mo? By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. O, ilista mo ngayon lahat ng wino-worry mo. O, ililista O, ko lista po. mo. Tapos Mm. bigay mo sa Diyos. Ipag-pray mo. Mm. Sabihin mo, banggitin mo lahat. Mm. Paano kung ganito nangyari? Sabihin mo, Lord. Oh. Di ba? Ito amazing part. Kailan ka titigil? O, yun nga po. And the peace of God, di ba? Maaring hindi magbago yung circumstance. Mm. Until the peace of God comes, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Mga kuya, gusto ko yan. Mm. Gusto ko yung peace of God. Pero paano ko malalaman na yun yung peace ni God? Baka ini-imagine ko lang, ito na yung peace. Ano sabi nito? Your heart and your mind na kay Jesus. Oh. Kasi na mag-guard sa iyong Mm. puso at isip na mag-focus kay Jesus. Kaya kaskalat tayo, nakakalimutan si Jesus. Di ba kanina? The Lord is near you. So kung saan napupunta isip natin, sa gasolina na tumaas, sa problema ng sakit, ganyan. Pag nakita mo si Jesus, teka muna, ano bang winawo-worry ko? Kung may sakit ako, ang worry ko, mamamatay ako o hindi. Mm. O pag namatay ako, ang worry ko, sa langit ba ako, sa impyerno? Kung kay Jesus ako, di at least alam ko saan ako. Di ba? Mm. Paano yung pambayad sa ospital? Kung namatay ka na, hindi mo na worry yun. Oo nga. Oo. Worry na. Worry na mahirap. Pero ako kuya, may confession po ko sa inyo. Mm. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, may mga times po talaga na ang dami-dami kong mga iniisip in worry. Ang dami ko na tinawagan yung mga mayaman kong kaibigan, yung may mga connection, yung mga best friend ko, ganyan. Sad to say, ang huli kong tatawagin si Lord. Iyan. May ganun. Totoo Actually, yan. nagsusorry po kay God na, Lord, sorry, bakit hindi ikaw yung una kong tinawag? Mga kuya, baka may mga nakaka-relate po sa ating mga kapatid na may ganun na parang, ay, oo nga, bakit hindi si Lord yung tinawag ko? Ano po may papayo niyo po kung dumating kami sa ganung mga pagkakataon po? Pag naisip mo si Lord, mag-pray ka.
Lord. Hindi, Sorry. ikaw na nagsabi. Ikaw na nagsabi. Oo. Nasabi gano'n. Oo. Lagi ko nagagawa yan. Di, ngayon, hindi na. Oh. Train yourself Ayun. to always call upon the Lord as your first resort. Yes, first resort. Kasi yung last resort natin, kadalasan si Lord. Dapat first resort, second, Kasi Kuya third. Erwin, di ba, lagi natin naisip, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa sarili. Oo, Eh, hindi naman Bible yun. Hindi naman Si Hindi mo Benjamin biblical Franklin. yun? Yung God helps those who help themselves. Hindi. Si Hindi biblical. Benjamin Franklin yun eh. Ang totoo niyan, God helps those who ask help from Him. Ayun, yun po yung biblical. Oo. Oh, yun ang sabi ni Lord eh. Oo. Tawag ka eh. Katulad dito, instead of worrying, kung kaya mo mag-worry, kaya mo mag-pray. Opo. O di mag-pray ka na lang. Oo. Dali mo sa Diyos. Paano mo nalaman? Mapofocus ulit yung isip mo kay Jesus. Grabe. Diba? Ang ganda pong usapan. Pero mga kuya, maniniwala po ba kayo na malapit ko na kayo hinga ng words of encouragement? Uy, hindi pa tayo tapos, oh. kaya nga nag-worry ako eh. Nag-worry po. pero dito, kung ito magandang verse kasi ito eh. Oo. Sa umpisa pa lang, be anxious for nothing. Walang ba? Oo. For nothing, ibig sabihin yung kanina tinanong natin, kasalanan ba yon? Oo. Eh, command ito eh. Command eh. Inuutos to sa atin eh. So, sinabi, be anxious for nothing. Kung balisa tayo, nagkakasala na tayo. Pero paano po kung nandun na yung naniningil doon sa bahay at kumakatok na magbayad ka ng utang mo? Kundi, Papa, tatawagin ko yung lawyer ko. Paano yun, kuya? Siyempre, manginginig na ako. Hindi, harapin mo, wala kang pambayad. Di, ano magagawa niya, ano magagawa mo? Tulad nga na nasabi ni Kuya Bong eh. Ba't mo alalahanin niya? Wala kang magagawa. So, hindi mo dapat isipin yan. Pray lang po, pray na lang. Oh, pray lang. Be anxious for nothing eh. Wala ka dapat ikabahala o alalahanin. Hindi lang 'yun, but in everything, sabi sa lahat ng bagay, mag-pray ka. Mag-pray ka na hindi lang prayer, with thanksgiving. Ayan ang With nakasabi. thanksgiving. Oo, 'yan ang keyword doon eh. Magpasalamat ka na agad. Kaagad kahit wala pa pong solusyon? O yan nakasabi, but by prayer, supplication, with thanksgiving. Let your request be made known. Oh, habang nagre-request ka, napapasalamat ka rin. May kasama ng pasasalamat doon. Alam mo dito yung sinabi ni Kuya Bong, yung peace of God. Naalala ko yung nabasa kong anecdote. Hindi ko alam kung kay Hudson Taylor yun. Kaya lang, yung nanay niya kasi, pinagpipraise siya na masave. So isang araw, nandoon yung nanay niya doon sa kanyang kapatid, pinagpipray niya si Hudson Taylor. Eh, tama-tama, nung time na pinagpipray niya yun, ito namang si Hudson Taylor, nasa library ng kanyang tatay. Tapos may nabasa siyang tract. Yung nanay niya, basta pray lang ng pray, nagkulong sa isang kwan. Matapos na mga matagal na panahon, copy-pray niya, bigla na siyang kwan, tumayo. Kasi naranasan na niya yung peace of God. Praise Nung God. naranasan yung peace of God, alam na niya sinagot na siya ni Lord. Oh, sarap naman ng feeling mo gano'n. Kaya yun ang key doon eh. Paano mo malalaman na sinagot na ni Lord yun? The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Sabi. Amen. Sarap naman po isipin mga kuya na sa sobrang bigat ng mga problema sa mundo, mayroong solusyon eh. Ito sinasabi na po pala ni God talaga. Yes, Anong gagawin natin? Kasi hindi natin maisip na yung prayer lang, parang, ganun lang. Ganun lang. Wala kang gagawin. Yun ang sinasabi ng Tsaka, Biblia eh. ano naman si Lord naman, minsan bibigyan ka ng peace kasi balik na kay Kristo, no? May instruction siya minsan Oo, eh. oo. Ano Talaga, gagawin kuya? mo? Bigla ka na-inspire. Kayo may Or ganun ba something to kayo? do. Marami akong ganun experiences. Naku, maraming experience. Pag napakinggan mo lahat ng mga kanya experience. Hindi, lahat naman tayo nakaka-experience sa ganun. Oo. Hindi, naalala ko pa yung mga kwento mo na walang-wala ka, biglang Oo. may nagbigay sa'yo. Tapos, sabi ni Lord, kung ano man yung natanggap mo, ibigay mo rin sa iba. Sa inyo po niya binigay. Meron kaming ganyan nakakatawa. May nagbigay sa akin. Opo. Envelope. Ngayon, nagpunta ako sa isang patay. Nakita ko na kailangan lang tulong. Binigay ko yung envelope, di ko na binuksan. Pagdating ko sa sasakyan, sabi ko sa asawa ko, uy, binigay ko na yung envelope, hindi ko na binuksan. Paano ko sulat yun? Patay! Oo nga, no? Oo nga. Kasi hindi ko iniisip. Sabi ko, patay tayo dyan pagkasulat yan. Hindi nag-worry ako. Sabi ko, Lord, hindi sana sulat yan. Tatawagan naman lang ako kung sulat siguro yun. Ayun. So, minsan, kailangan ka rin magtanong. Oo nga, magpabigla-bigla. Oo, mabigla-bigla din. Pero pinalitan ni Lord yun, yung
binigay niya. Oh, magaling si God. Galing po. Kaya mga kuya, dahil magaling si God, ito na po, excited na po ako. Naku, sayang, Sa- no? May dalawang verses pa, pero di Ah, bali, sige po. balikan natin mamaya. Balikan na lang natin sa, mamaya, Sa susunod. sa susunod na, O, episode mga 2 tutuloy naman natin. Opo mga kapatid, so next week po, meron na naman po tayong magandang mga payo sa mga kuya. Pero mga kuya, ito na po, so words of encouragement. Ito po, pinakahihintay-hintay ko rin po itong portion na to, yung ating words of encouragement. Kaya mga Yes. kuya, take it away po, please. Take it away. Take it away. Hindi na po ako mag-worry dahil ito na po. Take it away. Ang tanong lang dyan are you a warrior or a warrior? Yan, Wow! warrior or warrior. Ito na naman, Kuya Bu, ito warrior na naman or si Kuya. warrior. Kuya warrior. Erwin, may kutubot na naman. Warrior, Opo. oh. Kasi worry, ako, ang ano ko dyan, view ko dyan, is, ano yan is an attack of the enemy. Ina-atake ka. Gusto niya kasi mag-worry ka, mawala yung focus mo sa Diyos. Yan. Kaya dapat labanan mo yun. Sa bagay, sinasabi din sa Ephesians na isa sa mga sandata natin, prayer and the Word of God. Yun lang ang sandata natin. The rest of the armor of God for defense Pero yung ang panglaban natin, prayer at Word of God. So, yun ang panlaban natin sa worry. Praise God. At least alam po natin na meron po tayong panglaban. Yes! Praise God. Thank you po Kuya Erwin, Kuya Bong. Thank you po, excited na rin po. Alam niyo po, nagkaroon ng pag-aaral ang American Psychology Association na ang karamihan ng sinasabi ng mga ito na yung pong mga biblical principles para po manatiling masaya at worry-free. Surprisingly, bagamat na ibibigay ho nila yun bilang kalampayo, wala namang kapangyarihan to support it. Kasi nakasalalay pa rin sa atin. Kaya ang ganda ho sa Panginoon Diyos, lagi sinasabi, katulad ni Paul, stand firm in the Lord. Rejoice always. Again, I say rejoice in the Lord. Bakit ho lagi pinagdidiinan yung in the Lord? Without the Lord Himself, hindi ho natin kakayanin na ma-overcome ang worry. Kasi ang worry talagang dating yan sa lahat ng tao. Kaya sabi nga sa Lucas, sabi ni Jesus sa Lucas 21, sabi niya, this worry will come upon the whole earth and you can only escape it through prayer. Kaya napaka-importante, consistent yan sa sinabi ni Paul, be anxious for nothing. Yun ang inutos. Pero anong gagawin ko? Sabi niya, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And who will provide the peace para ma-overcome yan? And the peace of God. Naisipan niya, hindi to peace ng mundo. Nobody can ever give this kind of peace. It is the peace of God which surpasses all understanding. Will keep your heart and mind, kanina naman, in the Lord, in Christ Jesus. So, napaka-importante na tanong sa atin, tulad na sabi ni Kuya Erwin, are you a warrior or a warrior? Are you in the Lord or not? Yun ang tatanungin mo ngayon sa sarili mo. Kay Lord ka ba? And if you want to be in the Lord, why don't you just surrender yourself to Jesus Christ? Or I would say, submit yourself to Jesus. Believe that He cares for you. That He has the best, your best in His mind. Na parang talagang lagi niya iniisip, what's best for you? So instead of worrying, trust the Lord. Okay? Yan ang maipapayo na may binibigay ni Pablo sa atin. Yan din ang payong binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Na kahit anong dumating, if you trust in the Lord, He is still in control. Amen. Woo! Amen. Thank you po. So mga kuya, ito na po. Oh. Mga kapatid, ito na po, hingan ko na po ng tagline ng ating mga kuya. Kaya don't worry, be happy. Umulan. Umaraw. Oh, bumagyo. At kung kailangan niyo ng payo, dito po ang Payong Payong kapatid. kapatid.